Ano ba ang ating abangan sa gabing ito, mga kapatid? Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, bakit kailangan natin pahalagahan ang tapat na pag-ibig ni Jehova? Ano ba yung ginawa ni Jehova para suklian natin ang kanyang tapat na pag-ibig? At abangan natin ang ating mga estudyante sa gabing ito. Sa pamumuhay bilang Kristiyano, ano ba ang ibig sabihin ni Haring David doon sa awit 63:8 na nakakapit ako sa iyo at nakahawak ka sa akin? Yan ang ating aabangan sa gabing ito. Kaya nakikisuyo kaming subaybayan natin ang programa sa gabing ito. Sa unang bahagi mula sa kayamanan mula sa salita ng Diyos na may paksang pahalagahan ang tapat na pag-ibig ni Jehovah. Tawagin natin si Brother Kimuel Simon. Sa Biblia, inahalintulan ni Jehovah ang kanyang sarili sa isang mapagmahal na ina. Dahil katulad ng isang mapagmahal na ina, handang ibigay ng mapagmahal na ina ang lahat para mapasaya at maingatan ang kanyang mga anak. Ganon din ang Diyos na Jehovah. Ibinibigay niya sa kanyang tapat na mga lingkod ang kanyang tapat na pag-ibig. Sa paanong paraan? Tingnan natin ang larawan. Diyan ay makikita natin ang bunga ng tapat na pag-ibig ng Diyos na Jehovah. Una, makikita natin diyan na inilaan niya ang araw at ang ulan. Ikalawa, mga bulaklak, halaman at puno. Pangatlo, ang pantubos. Ikaapat, ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Ikalima, handang patawarin ng Diyos na Jehovah ang ating mga kasalanan. At panghuli, ang proteksyon sa espiritual na poprotekta sa atin mula sa panganib na pwedeng sumubok sa ating katapatan. Kaya iyan ang mga pagpapala na bunga ng tapat na pag-ibig ng Diyos na Jehovah. Sa ating parte naman, paano natin mapapahalagahan o masusuklian ang tapat na pag-ibig ng Diyos na Jehovah? Meron tatlong paraan tayong pag-uusapan kung paano ito. Una, mababasa natin sa Kawikaan 3:3-6. Samahan niyo ako sa pagbasa. Sabi, "Huwag mong iwan ang tapat na pag-ibig at katapatan. Itali mo ang mga iyon sa leeg mo. Isulat mo ang mga iyon sa puso mo. Sa gayon, ikaw ay magiging kalugod-lugod at may unawa sa mata ng Diyos at ng tao. Magtiwala ka kay Jehovah ng buong puso at huwag kang umasa sa sarili mong unawa. Isaisip mo siya sa lahat ng tatahakin mong landas at itutuwid niya ang mga daan mo." Nabasa natin doon na tayo ay buong puso magtitiwala at susundin natin ang kanyang mga utos. O sa ibang pananalita, ipapakita natin sa Diyos na Jehovah na mahal natin siya. At ang isang paraan para maipakita natin ito ay kapag nakakaranas tayo ng mahihirap na pagsubok o mga suliranin sa buhay, ay hindi natin siya iiwan at mananatili pa rin tayong tapat sa Kanya. Dahil ipinapangako sa atin ng Diyos na Jehovah sa awit 105 na hindi niya tayo iiwan anuman ang mangyari. Ganyan din ay maging mapagpasalamat din tayo. Bukod sa lakas, buhay at mga pagpapala na ibinibigay niya sa atin, ano pa ba ang pwede nating ipanalangin sa araw-araw? Ganito ang mungkahi sa atin. Sa bawat araw ay tanungin natin ang ating sarili ng, paano ko nakita ang pagmamahal sa akin ni Jehovah ngayon? Dito ay mag-iisip tayo ng mga espesipikong mga bagay kung paano tayo tinulungan ng Diyos ni Jehovah sa araw na iyon. Maliit man ito o maliit na bagay. Kaya kailangan natin maglaan ng panahon para magawa natin ito. At pagkatapos nating manalangin at makapagpasalamat sa Diyos na Jehovah, tatanungin natin ulit yung ating sarili. Tatanungin natin ng ating sarili kung paano ko masusuklian ang pag-ibig ng Diyos na Jehovah. Dahil sa paggawa natin iyon, tutulong iyon para mas mapalalim natin ang pag-ibig natin sa Diyos na Jehovah. At ang pag-ibig na malilinang natin ay tutulong sa atin para mapaglabanan natin ang anumang suliranin na mapapaharap sa atin. Isa din ay mahalaga rin ang pagkakaroon ng spiritual na routine sa araw-araw dahil pagpapakita rin iyon ng pagmamahal sa Diyos. Ang ikalawang paraan naman ay mababasa natin sa awit 101:2-3. Awit 101:2-3, ang ganito sabi, "Kikilos ako na may katalinuhan at walang pagkukulang. Kailan ka darating? Lalakad ako ng may tapat na puso sa loob ng aking bahay. Hindi ako titingin sa anumang bagay na walang kabuluhan. Kinapopotan ko ang mga ginagawa ng mga taong lumilihis sa tama. Hindi ako makikisangkot sa mga iyon."
Oo, malino na binanggit na iiwasan natin o kapopuotan natin ang mga bagay na sisira sa kaugnayan natin sa Diyos na Jehovah. Ano ba iyon? Ang halimbawa natin ang flirting o pagdiligaw-biro. Kasama dito ang paglalasing, marahas na libangan, pornografya, at ibang mga bagay na hindi sinasang-ayunan ng Diyos na Jehovah. Kaya kailangan din nating maging alisto sa panapanahon at maging mapagbantay sa lahat ng oras. Dahil pwedeng itanim sa puso't isip natin ni Satanas ang inggit, galit, pride, at hinanakit nang hindi natin ito namamalayan. At hindi rin natin ito pwedeng isipin na maliit na bagay lang naman ito. Dahil pwede itong lumala at pwedeng makaapekto ito sa atin at mapahamak din natin ang iba. Ano naman ang ikatlong paraan para mapahalagahan natin ang pag-ibig ng Diyos na Jehovah? Mababasa naman natin to sa Awit 101:5. Pakasuyong subaybayan ako sa Awit 101:5. Ganito ang sabi. Ang sino mang lihim na naninira ang puri sa kapwa niya ay patatahimikin ko. Ang sino mang may mapagmataas na mata at hambog na puso ay hindi ko kukonsin. Oo, iiwasan natin ang mga naninirang puri sa pangalan at organisasyon ng Diyos na Jehovah. Sila yung tinatawag sa Biblia na mga bulaang guro. Paano ba natin iyon may iwasan? Una, hindi tayo manonood ng programa na sa TV o kaya ay manonood ng video nila sa social media o may kinig ng programa nila sa radyo. Hindi rin tayo sasali sa mga groups o kaya mga group chat o forum kung saan ay magbabasa tayo ng mga posts. At sa gayon, iiwasan din natin ang makisali o makicomment sa kanila. Dahil, ang sabi, kapag yung mga mababasa nating impormasyon doon ay maaari magtanim sa atin ng pagdududa sa Diyos. Kaya kailangan natin maging maingat sa bagay na iyon. Kaya, maging determinado tayong manatiling tapat sa Diyos na Jehovah dahil siya lang ang naglalaan sa atin ng dalisay at nakakaginhawang tubig ng katotohanan. Kaya sa panapanahon ay mahalagang suriin natin ang ating sarili. Kaya para matulungan tayo kung paano suriin ang ating sarili, tingnan natin yung tanong na nasa workbook. Meron tanong sa workbook, ito ang sabi. Hinahayaan ko bang masira ng social media ang kaugnayan ko kay Jehovah? Magandang tanong iyan. Kaya para masagot iyan, tingnan natin yung larawan. Nakikita natin dyan sa larawan ang iba't ibang uri ng posts na makikita natin sa social media. Dito ay pwede tayong i-add ng mga taong hindi naman natin kakilala at pwede din tayong kausapin. Nandiyan din ang mga videos o posts na kung saan ay naglalaman ng mga maling reports o fake news na pwedeng makaapekto sa atin sa kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Isa pa ay maging maingat din tayo sa pagpa-follow natin sa ating mga kakilala o kaya sa mga celebrity na ang puro pinopost lang nila o finiflex nila ay ang kanilang bagong gadget, bagong sasakyan, kumain sa mamahaling restaurant, kaya maging maingat tayo doon. Dahil kung patuloy natin itong titignan, maaaring tumubo sa atin ng inggit at maghangad tayo ng mga bagay na hindi naman natin. Kaya para makaiwas tayo sa ganitong pangalan ng social media, merong mungkahi sa atin ang ating referensya. Merong 4. Una, maging determinadong umiwas sa masasamang post. Ikalawa, iwasan ang mga taong may ibang pamantayan dahil baka makasira sila sa ating moralidad. Ikatlo, maglagay ng limitasyon sa tagal ng pagbabrowse at dalas ng pagpo-post mo. At panghuli, siguraduhin hindi lang puro tungkol sa iyo ang iyong pinopost. Kaya sa kabuuan ng pinag-usapan natin, natutuhan natin kung paano pinapakita sa atin ng Diyos na Jehovah ang kanyang tapat na pag-ibig. Natutuhan din natin dito ang mga paraan kung paano naman natin ito masusuklian o mapapahalagaan. Una, ipakitang mahal na mahal natin ang Diyos na Jehovah. Ikalawa, iwasan ang mga bagay na sisira sa kaugnayan natin sa Diyos na Jehovah. At ikatlo, iwasan ang mga naninirang puri sa pangalan ni Jehovah at sa kanyang organisasyon. Kaya nawa, ay magsikap tayo at maging determinado tayong gawin ang lahat para pahalagahan ang tapat na pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat, Brother Kimmel Simon. At dadako na tayo sa spiritual na hiyas
Ang may bahagi dito si Brother Daniel Alboro. Awit 102:6. Sinong gusto mag-voluntaryo pagbasa? Sister Alcantara? Katulad ako ng pelikano sa ilang, para akong maliit na kwago sa mga guho. Tanong, bakit ikinumpara ng salmista ang sarili niya sa pelikano na isang uri ng ibon? Sister Lorito? Tulad nga po ng isang pelikano, kapag po ito sobrang busog, nananatili lang po ito sa isang posisyon kung saan wala siyang kagalaw-galaw sa loob lang po ng ilang oras. So tumutugma po ito sa sitwasyon mismo ng salmista kung saan nasa kapanglawan at kawalang ginagawa siya. Dahil po ito sa tindi ng kanyang pamimighati. Salamat. Brother Rabanes? Bilang karagdagan lang po na tulad ng sinabi ng salmista na iniyuyuko niya ang kanyang ulo dahil sa lungkot at pagdurusa. Katulad nga na nabanggit na uri ng ibon na pelikano na kapag nabusog nga ay pumupunta sa liblib na at tahimik na lugar upang magpahinga at iniyuyuko niya ang kanyang ulo at tinatago pa nga niya sa kanyang pakpak ng ilang oras na hindi gumagalaw na parang nalulungkot. Ganon inihan tulad ng salmista ang kanyang sarili nung panahon na yon. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan ninyo? Sister Humok? Sa 102 po, inaasahan po ni Jehovah na maglilingkod tayo ng masaya sa Kanya. Ayon sa reference, makakapaglingkod tayo ng may kagalakan kung hindi natin i-compare yung mga nagagawa natin sa nagagawa ng iba. Kasi magiging kaaya-aya lang po kay Jehovah yung paglilingkod natin, hindi dahil sa dami ng ating nagagawa, kundi dahil sa paraan ng paggawa natin ito. Kaya gusto ko pong laging maglingkod ng masaya at buong puso kay Jehovah. Salamat. Brother Dum? Nagustuhan ko po yung awit ng pasasalamat sa 101-5. Nainabang ako dito bilang bautisadong lingkod ni Jehovah, nais kong magpasalamat kay Jehovah at purihin din ang pangalan niya sa pamamagitan ng magbibigay ng panahon at oras sa ministeryo. At nananabik ako ipakilala ang pangalan ni Jehovah sa mga nakakausap ko at malaman nila ang Diyos na Jehovah ay mabuti at meron siyang tapat na pag-ibig sa mga tao. Salamat. Brother Mariano? Bilang kabataan po, napakadami po ng mga pakana ni Satanas na dapat po naming iwasan. Kaya napatibay po ako sa awit 101:2-3 na kailangan ko pong mag-isip ng may katalinuhan upang maiwasan po ang mga bagay na sisira sa kaugnayan ko po kay Jehovah. At katulad na lamang po ng paglalaro ng mararas na libangan, pagpo-flirting at marami pa pong iba. Kung iiwasan ko po ang mga ito, may papakita ko pong mahal ko po si Jehovah. Salamat. Sister Humok, Jennifer? Dito po sa 100 verse 3, isang pribilehiyo nga po na tayo ay maging bayan at maging mga tupa ng Diyos na Jehovah sa kanyang pastulan. Kaya bagaman napakagulo po ng daigdig, pero tayo po bilang lingkod niya ay mayroon tayong taglay na kagalakan at katiwasayan na para po bang ligtas tayo mula sa masasamang maninila sa isang kulungan ng tupa na may matitibay na batong pader. Kaya tayo po ay napakasaya, bagaman ganito po yung kalagayan natin. Salamat. Sister Ongking ko? Dito po sa 100-11, pinakita dito na kung gaano kaikli ang buhay ng tao, kinumpara sa damo na madali itong matuyo. Sa katulad na paraan, nais kong gamitin ang natitirang buhay ko at lakas sa paggawa ng mabuti, sa ikupupuri ng kanyang pangalan at paggawa ng kanyang kalooban. Salamat. Sister Tangkilino? Pwede pong gamitin ng mga naniniwala sa pagkagunaw ng lupa yung awit 102:25-26. Kasi binanggit po doon na ang lupa ay maglalaho. Gaya ng damit, ito ay maluluma at papalitan. Kaya ang tanong, sinasalungat ba nito yung layunin ni Jehovah tungkol sa lupa?
may nakikita na hindi po sinasalungat ng salmista yung purpose ni Jehovah sa lupa. Sinasabi lang kasi po niya dito na kumpara kay Jehovah na walang hanggan yung pag-iral, yung mga nilalang niya ay may posibilidad na maglaho. Ibig sabihin, kung yung lupa lang ang magsusustain sa sarili nito, masisira at mamawasak ito. Pero dahil sa kapangyarihan ng Jehovah na siyang nagpapakilo sa solar system kasama na yung lupa, nananatili ito at mananatili ito magpakailanman ayon sa layunin niya. Doon sa verse 27, binanggit na hindi magbabago si Jehovah kung paanong hindi rin magbabago ang layunin ni Jehovah para sa lupa. Salamat. Brother Awaaw? Pagka kabila yung mga problema natin, normal lang na maging pakiramdam natin na nag-iisa tayo gaya nung nilarawan dun sa 1027 ng salmista. Pero sabi rin sa research guide natin, kung ganyan ang nararamdaman natin, dapat ibuhos natin ng laman ng ating puso sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pamamaraang yan, maiiwasan natin yung mga negatibong kaisipan na pumapasok sa atin pagka marami tayong problema. Yung pangako na yan, maaasahan nating tutuparin ng Diyos na Jehovah lahat ng mga hinihiling natin. Dahil yung binanggit niya ron sa 102:17 na talagang tinitingnan niya yung mga puso na namimigati. Salamat. Brother Alcantara? Kung babasahin po natin ang awit 102, verse 1 hanggang 28, ito'y nakikita natin na talagang si Haring David ay talagang nagsusumamo sa Diyos na Jehovah dahil sa malaking problema niya. Sa katulad ng paraan, kung meron tayong mga problema na hindi natin kayang lutasin, manalangin tayo sa Diyos na Jehovah dahil siya ang nakakabasa ng ating puso at merong gagawin sa atin. At sabi nga dito sa Jeremias 29:11-12, bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi ng kapamakan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. At tawag kayo at lalapit, manalangin sa akin at pakinggan ko kayo. Ito'y nagpapasalamat ako dahil sa Diyos na Jehovah ay dumidinig ng mga panalangin. Sister Muyo? Sa 102:12 at 21, pwede po tayong magiging mas positibo kahit may mga pagsubok. Nagawa ito ng salmistang si David. Napatibay po siya ng malaman na laging inaalalayan ng Diyos na Jehovah ang mga lingkod niya sa harap ng mga pagsubok kapag nakapuko sila sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Kaya napatibay ako nito na tularan ng salmistang si David kapag nalilimitahan na ang aking paglilingkuran dahil sa mga negatibong bagay. Dapat itong ipanalangin, maging positibo at mag-focus sa aking kaugnayan sa Diyos na Jehovah para patuloy na maipahayag ang pangalan niya at mapuri siya. Salamat. Sister Navales? Sa 104 and 5 po, hindi lang nga po si Jehovah yung pwedeng magbigay ng pagpapala. Ayon po sa referensya, may pribileyo tayo at may kagalakan na pinagpapalang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng palagi ang pagsasabi ng kabutihan niya sa iba at mamuhay po ayon sa maka-Diyos na katangian. Kaya nga, lubos nga po itong pinapahalagahan ni Jehovah at ibibigay niya ang kanyang tapat na pag-ibig. At ito rin po yung magiging mabuting dahilan natin para maglingkod kay Jehovah taglay ang kagalakan. Salamat. Brother? Sa awit 100 verse 4, inanyayahan tayo na pumasok sa mga pinto ang daan niya at magpasalamat at papurihan natin si Jehovah. Laking pasasalamat ko na naakay ako at nakapasok ako dito sa tolda ng Jehovah dahil dito ko natutunan ng walang hanggang pag-ibig niya. Ganon din sa totoong kapatiran. Sa kabila ng mga hadlang at pagtuya ng mga di kumikilala sa Kanya, napatibay pa rin ako na patuloy at gawin ko ang makakaya ko na may bahagi ko ang magandang balita tungkol sa Kanyang kaharian. Salamat. Sister Mariano? Kung bubulay-bulayin ko po ang sinasabi sa 100 verse 3 na si Jehovah ang Diyos na gumawa sa akin, isang pasasalamat na po ito na makilala ko po at malaman na siya ang lumalang sa atin. At isang pribilehiyo na tawagin tayong bayan at tupa niya at kung maglilingkod po tayo ng masaya at may katapatan, gaya po ng sinasabi sa 100 verse 2, tayo po ay hihiyaw sa kagalakan. Salamat. Sister Carlos?
Karagdagan po sa 100-17 na si Jehovah nga po ang Diyos na dumirinig ng panalangin. Pero hindi lamang nakikinig si Jehovah sa kanyang mga tapat, kundi nagbibigay rin ng gantimpala. Kaya kailangan nating magbata sa ilalim ng kapighatian at magmatyaga sa panalangin. Ano pat nagtitiwalang may malasakit sa atin, hindi rin niya tinitingnan yung ating mga pagkakamali at naunawaan niya ang ating tunay na kakayahan, alam din niya yung ating motibo at intensyon. Kaya palagi akong lalapit sa Kanya sa panalangin at nagtitiwalang pakikinggan niya ako. Salamat sa mga nakibahagi at yung mga nagtaas na hindi natawag. Salamat din. Balik natin, Chairman. Maraming salamat, Brother Daniel Alboro, sa panguna sa atin sa spiritual na iyas. At maging mga kapatid na nagbigay ng nakapagpapadibay na komento. Maraming salamat. Tadako na po tayo sa unang estudyante natin. Ang unang estudyante natin sa pagbabasa ng Biblia sa awit 102, 1 hanggang 28. Tawagin natin si Brother Felix Alcantara. O Jehovah, dinggin mo ang panalangin ko. Makarating nawa sa iyo ang paghingi ko ng tulong. Huwag mong itago sa akin ang iyong mukha sa panahon ng paghihirap ko. Pakinggan mo ako, sagutin mo ako agad kapag tumawag ako. Dahil ang mga araw ko ay unti-unti naglalaho na parang usok at ang mga buto ko ay parang nasusunog sa horno. Ang puso ko ay parang damong natutuyo sa init ng araw dahil nakalimutan ko ng kumain. Sa tindi ng pagdurusa ko, naging butot balat ako. Katulad ako ng pelikano sa ilang. Para akong maliit na kuwago sa mga guho. Nakahiga ako pero gising. Para akong ibong nag-iisa sa bubong. Buong araw akong hinahamak ng mga kaaway ko. Ang pangalan ko ay ginagamit sa pagsumpa ng mga nanunuya sa akin. Dahil kinakain ko ang abo na parang tinapay, at ang iniinom ko ay may kasamang luha. Dahil sa iyong galit at puot, dahil binuhat mo ako para lang itapon. Ang mga araw ko ay tulad ng aninong naglalaho. At natutuyot ako na parang damo. Pero mananatili ka magpakailanman, O Jehovah, at mananatili ang katanyagan mo sa lahat ng henerasyon. Tiyak nakikilos ka at magpapakita ng awa sa Sion. Dahil panahon na para ipakita mo ang iyong kagandahang loob sa Kanya. Dumating na ang takdang panahon. Dahil ang mga lingkod mo ay nalulugod sa mga bato ng mga pader niya. At mahalaga sa kanila kahit ang mga alabok niya. Matatakot ang mga bansa sa pangalan ni Jehovah at ang lahat ng hari sa lupa sa iyong kawalhatian. Dahil muling itatayos ni Jehovah ang Sion, ipapakita niya ang kawalhatian niya. Pakinggan niya ang panalangin ng mga naghihirap. Hindi niya hamakin ang panalangin nila. Isinulat ito para sa darating na henerasyon. Para ang bayang isisilang, palang ay pumuri kay Jah. Dahil dumudungaw siya mula sa kanyang banal at mataas na kinaroroonan. Mula sa langit ay tumitingin si Jehovah sa lupa para dinggin ang pagbubuntong hininga ng bilanggo, para palayayan ang mga hinatulan ng kamatayan, para may pahayag sa Sion ang pangalan ni Jehovah at purihin siya sa Jerusalem. Kapag ang mga bayan at kaharian ay nagtitipon para maglingkod kay Jehovah, maaga niya akong inalisan ng lakas. Pinakli niya ang mga araw ko. Sinabi ko, O Jehovah ko, O Diyos ko, huwag mong putulin ang buhay ko sa kaligatnaan nito. Ikaw na manatiling buhay sa halat ng henerasyon. Noong unang panahon, nilatag mo ang mga pundasyon ng lupa. At ang langit ay gawa ng mga kamay mo. Maglalaho ang mga ito, pero ikaw ay mananatili. Gaya ng isang
lahat ng ito ay maluluma. Gaya ng damit, papalitan mo ang mga ito at mawala na. Pero ikaw ay hindi magbabago at hindi magwawakas ang mga taon mo. Ang mga anak ng mga lingkod mo ay mabubuhay ng panatag at ang mga supling nila ay manatili magpakailanman sa harap mo. Maraming salamat, Brother Felix Alcantara. Mahusay ang kanyang halimbawa. Nakita niyo ba mga kapatid kung paano siya magbasa ng bawat talata? Sinubaybayan namin si Brother Alcantara doon sa Aralin 12, yung may paksang mabait at may empatya. Nakita niyo ba yung kanyang tono ng boses? Kung titignan natin yung ating brochure doon sa pagtuturo, binabanggit doon sa tono ng boses ay hindi na kung ano ang sinabi natin. Hindi mahalaga kung anong sinabi natin, kundi yung kung paano natin sinasabi. Yan pala ang pinapasigla sa atin, no, na maging mabait, angkop na pagkumpas, expression ng muka, ay nagpapakita ito ng tunay na interes sa iba. Di ba kitang-kita natin kay Brother Alcantara, yung kanyang mahusay na bahagi. Maraming salamat, Brother Alcantara, sa mahusay na bahagi. Sa susunod na may bahagi ay dadako na tayo sa pangalawang section pala, maging mahusay sa ministeryo. Ang susunod na may bahagi ay ang pagpapasimula ng pakipag-usap. Ito'y gagampanan ni Sister Leila Gamboa at Sister Jennifer Gamboa. Wow, ang kita mo po ng aso nyo. Anong lahi po yan? Ay, hindi ko matandaan kasi sa anak ko talaga ito eh. Pero ako nag-aalaga kasi mahilig din ako mag-alaga. Kaya yan, siyang taga-bili, ako naman taga-alaga. O, bihira na lang po yung tao tulad din na mahilig po sa mga hayop. Ah, ganun ba? Kasi, nawawala din ang stress ko dito. At saka, nakakaintindi din sila para silang tao. Nakakanga naman po kayo. Ba't sinasabi sa Biblia tungkol sa mga hayop? Sa Isaiah 11:6-9 po. Ito po nasasabi. Ay, naku, pasensya na ha. Mayroon pala akong nakalimutang gagawin. Kailangan ko tapusin ngayon. Magagalit yung anak ko. Kaya pasensya na. Ay, okay lang po. Tuloy na lang po natin sa susunod. Oh, sige. Dalawin ko na lang po kayo. Sorry ha. Okay. Salamat, Sister Gamboa. Yung bahagi ni Sister Gamboa ay first time niya lang, no? Talagang pahalagaan namin ang bahagi mo. At nakita niyo ba yung pamamaraan ni Sister Gamboa doon sa Aralin 2 ng ating mahalin ang mga tao. Doon sa aralin to, kinapit ni Sister Gamboa yung pagiging natural. At tinitignan ka namin, Sister Gamboa, doon sa yung tungkol sa pangatlong point, magmasid. At nakita niyo yung halimbawa ni Sister Gamboa doon. Naobserbahan niya yung may bahay na nag-aalaga ng hayop, no? Kaya doon pumasok yung mahusay na conversation nila, no? Bagaman yung may bahay ay hindi tumanggap ng pagbabasa ng Biblia, pero nakiusap si Sister Leila Gamboa na sa sunod na pagkakataon ay kipagkwentuhan siya ulit. Maraming salamat. Sa susunod na bahagi ay ang pagdala muli, mag-aalok ng pag-aaral sa Biblia. Ang may bahagi dito si Sister Maricor Amura at Sister Sara Abrisa. Kamusta, Sara? Hindi kasi kita natagpuan last time nang bumalik kami. Tapos sakto dito sa lugar niya yung gawain namin. Buti nandito ka. Ay, ikaw pala yun, ate. Pasok ka, upo ka. Nung nakaraan kasi halos kakauwi ko lang dito sa bahay. Kasi nagkasakit ako, tapos na-ospital ako. Pero ngayon, mabuti-buti naman na yung pakiramdam ko. Buti naman at medyo okay ka na. Alam mo ba kasi... At hindi pala kita na-contact nung kaya pala gano'n yung nangyari sa'yo. Hindi kita makontak sa messenger kasi. Ate, kinailangan ko kasi talagang ma-full bed rest. Kasi sobrang stress ko rin kasi full-time caregiver kasi yung work ko, tapos family problem. Marami akong pinagdadaanan, ate. Ang hirap, parang ang daming problema ang pinagdaanan ko noon. Kaya sobrang na-stress ako. Minsan naiisip
ko na patatapos pa kaya yung mga pinagdadaanan ko, magiging masaya pa kaya ako. Kasi nagsuffer talaga yung physical saka mental health ko. Naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo, Sarah, at nakakalungkot na ganyan yung nangyari sa'yo. Talagang naapektuhan yung katawan mo, tapos yung mental health mo. Pero alam mo ba, Sarah, na nabibigay ng mga practical na payo ang Biblia para naman tayo, yung pananaw natin sa buhay, maging positive. Bagaman ganyan yung nararanasan natin. Meron akong dala dito na babasahin. Gusto ko sanang i-share sa'yo. May tanong dito, sabi dito, posible ba tayong mabuhay ng masaya magpakailanman? Pag ikaw yung tinanong, ano yung sa palagay mo yung sagot? Siguro sa tingin ko, parang hindi na kasi doon sa mga pinagdaanan ko. Tingnan natin, Sarah, yung sagot. Meron dito naka-quote sa awit 37:29. Pakisuyo sana, pakibasa mo. Ang mga matwid, ang magmamayari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. So, ibig sabihin, pwede. Oo, Sarah, yan ang sinasabi ng Biblia mismo, na talagang posible na maging masaya tayo na mabuhay magpakailanman. At kung i-imaginein mo, Sarah, kung matuwid lang yung magmamayari dun sa buong lupa at sila lang yung titira doon, sa palagay mo, ano kaya yung magiging kalagayan nila? Siguro ate, magiging peaceful na yung kalagayan natin. Tapos doon natin mararamdaman talaga yung magiging masaya na tayo. Kasi naman, puro mabubuting tao na yung nandun. Oo nga, no, te, may point ka. Oo, tama, no? Kaya kung mismong yung mga matutuwid na lang yung iiral dito sa lupa, talagang kapayapaan lang yung mararamdaman natin. Tapos may gusto pa akong banggitin sa'yo, yung dito naman sa Jeremias 29:11. Sabi kasi dito, babasahin ko pakinggan mo. Sabi, dahil alam ko, ang gusto kong gawin para sa inyo, ang sabi ni Jehovah, bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Ayan, kaya kung titignan mo dun sa nabanggit ko sa'yo na teksto, pag inisip mo na kasama na natin yung mga mahal natin sa buhay at saka yung mga kaibigan natin, ano na yung mismong, sa tingin mo, yung magiging epekto nun para sa atin? Siguro parang magiging maganda na yung positive na isip natin, magiging maganda na yung kalagayan natin. Saka ate, maganda yung mga pinabasa mo sa akin sa Bible, saka sa brochure na yan. Kasi makakatulong yun sa akin natin na makapag-isip ng mga positibong bagay. At posible pala talaga tayong maging masaya. Salamat ate doon siya na share mo sa akin na kala ko ate hindi ka na makakabalik. Kasi last time yung usapan natin, yun diba, kaso wala nga ako. Oo, talagang tinry namin makabalik sa'yo ulit. At alam mo ba, Sarah, na marami pa tayong pwedeng pag-usapan ng mga practical na tulong galing sa Biblia na pwede nating pag-usapan next time. Pero iwan ko sa iyo na itong brochure para ito yung gagamitin natin sa pag-aaral natin. Tapos, iiwanan ko sa iyo itong tanong na ito. Ang sabi dyan, mapagkakatiwalaan ba natin ang mga pangako ng Biblia? Yun yung pag-usapan natin next time. Okay ba sa iyo yung setup na ganito, ganitong oras, tsaka ganitong araw din? Sige ate, nandito lang naman ako. Antayin kita ha. Ayun, sige. Balik ako pag galing ka pa, Sarah. Salamat, Sister Amura. Mahusay ang kanyang bahagi, no? Nakita niyo yung pamamaraan ni Sister Amura. Yung inisip niya yung kalagayan ng kanyang kausap. Ang tagpo ay bahay-bahay pero pagdalaw muli. Dahil sa pagkakataon na yun, dati pala yung nakausap ni Sister Amura yung may bahay. Kaya inisip niya yung kalagayan ng may bahay na kung saan na hospital pala yung kanyang kausap, no? Kaya, anong ginawa ni Sister Amura? Pinakinggan niya, pinag-isipan niya yung kalagayan ng kausap niya. At doon sa Aralin 9, talagang ikinapit niya yung, kung kailangan niya ba talaga yung katotohanan, ginamit niya yung Jeremias 29:11. At doon mismo, napatibay mismo yung kanyang kausap, no? Kaya, mahusay na halimbawa na tutularan natin kay Sister Amura. No? Susunod na bahagi, yung pang-anim na bahagi, ipaliwanag ang paniniwala mo. Ito'y gaganapin ni Brother Richard Victoria at saka si Brother Luther Olikino. Oy, Luther, musta na? Ito, nag-adjust sa bagong makina ng production. Binabasa ko nga yung manual para kung sakaling magkaroon ng problema, may ideya na ako kung paano ayusin. Ganun ba? Oo, tuwing break time, napapansin ko na lagi kang nagbabasa. Biblia ba yung binabasa mo? Oo, kasi ito lang yung panahon ko na makapagbasa ng Biblia dito sa factory.
Anong Biblia yung gamit mo? Di ba madaming translation yung Bible? Oo, tama ka. Bagaman merong milyon-milyon kopya ang Biblia at meron tong iba't ibang salin, makakatiyak tayo na ang pinakadiwa nito at prinsipyo kailanman ay hindi na bago. Di ko gets. Di ba bago yung makina na hawak mo ngayon? Opo, bago. Ano sa palagay mo yung pinagkaiba ng lumang makina sa bagong makina? Yung lumang makina, syempre pa, dahil luma, mabagal, nakakapagod dahil mano-mano. Pero yung bago ngayon, madali lang, saka digital na pati. Kamusta naman yung produkto nito? Pareho lang ba? Pareho lang. Yun yung pinupunto ko sa'yo. Yung lumang makina at yung bagong makina, pareho lang yung inilalabas na quality at produkto. Yung dalawang modelo ng makina, yun yung tinutukoy ko na Biblia. Pero yung produkto, yun yung prinsipyo ng Biblia. Hindi rin kasi kung minsan, nagkakaroon din ng mga reject item. Ganun ba? Pero ano ginagawa mo kapag may mga reject item? Dali-dali kong chinecheck yung makina at tinitingnan ko ano yung sira para pag makita ko yung sira, maayos ko kaagad. Pero paano kung hindi mo na matroubleshoot? Yung last na gagawin ko, tatawagin ko na lang si engineer. Sakto, may pababasa ako sa'yo. Yung engineer na binasa mo kanina o yung nabanggit kanina, sila yung mga Bible scholar. Halimbawa dito si Erasmus, na lakas loob niyang inihayag yung pagkakamali at pag-aabuso ng mga Katolisismo at ng mga reformador. May ilan din ng mga Bible scholar na sinaliksik nila ang iba't ibang salin ng Biblia at maingat nila itong pinag-aralan base sa natuklasan nila. Katulad ng sa Dead Sea Scroll noong 1947. Pero meron pa akong isang magandang halimbawa. Pwede mo bang pakibasa ang unang 157? Ito ba ibabasahin ko, Sir Richard? Sabi dito, dahil may 3 tagapagpatotoo. Salamat. Pero alam mo ba na yung ilang matatandang salin ng Biblia ay dinugtungan nila yon ng sa langit, ang Diyos, ang salita, at ang Espiritu Santo. At ang sabi, ang 3 ay iisa. Pero makakatiyak tayo sa mapagkakatiwalaang manuskrito na wala yun sa orihinal na salin ng Biblia o sa teksto na yun. Idinagdag na lamang yun sa dakong huli. Kaya naman hindi na yun isinasama sa mga bagong salin ng Biblia. Halimbawa dito ang New World Translation na maingat sila na hindi inilihis sa orihinal na mensaheng kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin ba nito, walang tinanggal o dinagdag yung engineer, yung mga Bible scholar doon sa pagsali nila para makuha yung tumpak na produkto? Oo, tama ka. Inayos lang nila. Pero meron pang pagkakaiba na malamang sinadya nilang baguhin ang mensahe ng Biblia. Halimbawa dito ay ang personal na pangalan ng Diyos. Pero time na tayo. Pwede ba natin pag-usapan to sa susunod na break time natin? Sige po. Dito lang naman ako lagi sa pwesto ko at parang interesante yung pinag-usapan natin. Salamat. Maraming salamat, Brother Victoria. Napakahusay ang kanilang bahagi. Naobserban niyo ba yung kanilang bahagi, mga kapatid? Na kung paano oras ng break time ay nakipag-usap si Brother Victoria, no? Doon sa kanyang kausap. Sinubaybayan ka namin, Brother Victoria, sa Aralin 8, mga ilustrasyong nakapagtuturo. Paano ba ginamit ni Brother Victoria yung ilustrasyon na yon? Basta na lang ba siya nagbigay ng ilustrasyon na hindi angkop doon sa sa kanyang kausap? Inangkop niya, no? Dahil ang kausap niya ay meron pala siyang ginagamit na bagong makina, no? At talagang inahintulad niya sa Bible. At talagang nakapagtuturo naman yun, eh. Paano ba ginagawa yung yung ilustrasyon na nakapagtuturo? Merong 3 punto dito, mga kapatid. Pero ang kukunin lang natin dito yung unang bullet, pumili ng simpleng ilustrasyon. Kaya kapag gumamit tayo ng ilustrasyon, yung madaling maintindihan at maunawan, katulad ng ginawa ni Brother Victoria. Maraming salamat, Brother Victoria, sa mahusay na bahagi. Gusto niyo bang pasalamatan, mga kapatid, ang lahat ang nagsiganap? Mga estudyante natin, maraming salamat. Dadako na po tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano, pero bago tayo tatalakayin yung pang-7 bahagi, aawitin muna natin ang awit 137 na may paksang mga babaeng tapat. Ito'y halaw sa Roma 16:2. Kakapit ako sa iyo. Nakahawak ka sa akin.
Ano kayang ibig sabihin nito? Ano kayang kahulugan nito para sa atin? Ang may bahagi sa bahaging ito ay si Brother Giovanni Homo. Kanina tinalakay natin yung paksang pahalagahan ng tapat na pag-ibig ni Jehovah. Ngayon naman, titingnan natin kung gaano kalaki ang nagagawa ng tapat na pag-ibig natin kay Jehovah. At kung paano tayo matutulungan ito na maharap ang pagsubok sa hinaharap ng may tiwala kay Jehovah. Sa pagkakataong ito, makakapanood tayo ng video at mamaya pagkatapos ng video ay may mga tanong tayong sasagutin. Pakisuyo sa video. Sa pahayag na to, gusto naming maunawaan ninyo kung gaano kalaki ang nagagawa ng tapat na pag-ibig. Dahil ang katangiang ito ng tapat na pag-ibig ay malakas at matutulungan kayo nito na maharap ang mga pagsubok at hamon sa hinaharap ng may tiwala kay Jehovah. Malamang na natatandaan ninyo ang kahulugan ng tapat na pag-ibig sa written review. Ang tapat na pag-ibig ay tumutukoy sa pag-ibig na udyok ng pananagutan at malalim na ugnayan. At ganito inilarawan ni Haring David ang tapat na pag-ibig na meron sa pagitan nila ni Jehovah. Sinabi niya sa awit 63:8, "Nakakapit ako sa iyo, mahigpit na nakahawak sa akin ang kanang kamay mo." Ito talaga ang tapat na pag-ibig. Nakakapit ako sa iyo, nakahawak ka sa akin. May isang babae noong unang siglo na nagpakita ng napakagandang halimbawa ng pagkapit kay Jehovah. Si Ana. Paano? Alamin natin. Basahin natin ngayon ang Lucas Kabanata 2, dito sa talata 36 at 37. Tingnan natin ang mga aral para sa inyo. Naroon din ang propetesang si Ana na anak na babae ni Panuel mula sa tribo ni Aser. May edad na ang babaeng ito. Nag-asawa siya nung kabataan siya pero 7 taon lang silang nagkasama ng asawa niya. Isa siyang byuda na 84 na taong gulang na. Lagi siyang nasa templo, na sumasamba araw at gabi na may pag-aayuno at mga pagsusumamo. Ito na yon. Lahat ng alam natin tungkol kay Ana ay nandito. Isinulat ni Lucas. 84 na si Ana noon. Dito sa ulat ni Lucas. Malamang na hindi na siya naging tagasunod ng Panginoong Hesus. Pinahiran ng banal na espiritu o nakapangaral ng mabuting balita ng kaharian. Yun na yun. Kung binasa mo lang. Pero paano kaya kung magsasaliksik pa tayo? Ano pa ang matututuhan natin? Tingnan natin. Ipinanganak si Ana noong mga 86 BCE. Noong edad 23 siya, laganap sa Jerusalem ang karahasan at pagkakabahabahagi. May alitan sa pagitan ng mga Hudyong lider gaya ng mga Makabeyo. Ang mga hukbong Romano sa pangunguna ni Pompey ay kumilos para magkaroon ng kaayusan at dahil dito, mga 12,000 Hudyo ang namatay. Posible kaya na kasama ang asawa ni Ana sa mga namatay? Nang 47 years old na si Ana, inatasan si Herodes na maging hari ng Judea. Herodes? Hindi naman siya isa sa mga inapo ni David. Hindi nga siya Israelita Edomita siya. At mortal na kaaway sila ng tunay na pagsamba. Bukod dyan, pinapahirapan pa ng mapagkunwaring mga Hudyong lider ng relihiyon ang mga tao. Kasama na si Ana. Nakita ni Ana kung paanong ang bahay panalanginan ni Jehovah na mahal niya ay naging pugad ng mga magnanakaw. Ang tunay na pagsamba parang nawawala na. Anong gagawin ni Ana? Pwede sana siyang manghina at isipin, buong buhay akong sumasamba sa Diyos. Alam kong darating ang Mesyas at matutupad ang mga hula. Araw-araw nasa templo ako at wala akong ginagawang mali. Pero anong napala ko? Hinayaan ng Diyos na mabyuda ako. Edomita ang nagtatayo ng templo. Bakit ganito? Iniwan na ba tayo ni Jehovah? Iiwan ko na rin ba siya? Pwede sana siyang sumuko na lang o maghinanakit.
Pero hindi. Bakit? Ano ang dahilan? Dahil ito sa tapat na pag-ibig niya. Nagawa niya yon dahil ang tapat na pag-ibig niya kay Jehova ay napakalalim. Nagkaroon siya ng lakas na kumapit kay Jehova kahit ganon ang sitwasyon. Determinado si Ana na paglingkuran si Jehova. Anong ginawa niya? Muli, sabi sa talata 37, lagi siyang pumupunta sa templo. Nasa tamang lugar siya. Sumasamba araw at gabi. Ginagawa ang tama. Na may pag-aayuno at mga pagsusumamo, mayroong tamang saloobin. Ginagawa niya kung ano ang tama sa tamang lugar, nang may tamang saloobin. Parang mahina si Ana pero walang makakapigil sa kanya sa pagkapit sa Diyos niyang si Jehova. Parang sinasabi ni Ana, kumakapit ako sa iyo, Jehova. At nakita ni Jehova ang tapat na pag-ibig niya. Sa Kabanata 2, talata 38, ipinakita na nandoon si Ana nang dalhin ang sanggol na si Jesus sa templo. At nang makita niya ang sanggol, ano ang ginawa niya ayon sa talata 38? Ang sabi, lumapit siya, nagpasalamat sa Diyos at nagsalita tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa pagliligtas sa Jerusalem. Ramdam niyo ba ang kagalakan niya? Ramdam niyo ba ang saya niya nung makita niya at baka nga nung mahawakan niya pa ang sanggol na ito na magiging Mesyas? Dahil matanda na siya, baka hindi na niya inasahan na mararanasan niya yon. Ang batang nasa harap niya ay katibayan. Katibayan, matibay na ebidensya na hindi kailanman iniwan ni Jehova ang bayan niya. At hindi niya iniwan si Ana. Hindi lang kumapit si Ana kay Jehova, kundi hinawakan din siya ni Jehova. At anong nangyari? Pinagpala siya. Ito ang tapat na pag-ibig. Kilalang kilala si Ana dahil sa katapatan niya. Kaya pagkalipas ng mga 50 taon o mahigit pa nga, napakilo si Lucas na sumulat tungkol sa kanya. Paano niya nalaman yon? Sinong nagsabi sa kanya nito? Nakausap niya ba o na-interview si Maria o ang iba pang may edad? Baka nasabi nila, laging nasa templo si Ana at hindi umaalis. Hindi natin alam. Pero ito ang alam natin. Pinakilos ni Jehova si Lucas para iulat ang buhay ni Ana sa salita niya, ang Biblia, dahil alam niyang matututo tayo dito. At ngayon, 2,000 taon na ang nakalipas, pinag-aaralan natin ito para matularan ninyong mga estudyante ang di natitinag na katapatan at halimbawa ni Ana. Anong aral ang makukuha natin sa kanya? Baka namatayan ka na rin ng mahal sa buhay. Baka maapektuhan ka ng hindi kasakdalan ng iba. Baka masaktan ka. Baka makaranas ka ng di magaganda at mahihirap na pagbabago sa buhay mo. O kaya, baka maramdaman mo na tinrato ka ng di patas ng mga kapatid at hinusgahan. At talagang napakasakit nun. Anong gagawin nyo? Ito ang gagawin nyo. Kakapit kayo kay Jehova at makikita nyong nakahawak siya sa inyo. Nakakapit kayo sa kanya at hahawakan niya kayo. Naalala ko, may isang brother na naglilingkod sa foreign field na natanggal sa pagka-elder dahil sa di pagkakaunawaan. Pakiramdam niya mali yung desisyon kaya talaga nasaktan siya. Pero silang mag-asawa, nagpatuloy sila sa espiritual na routine nila at kumapit kay Jehova. Tapos sa isang regional convention, nilapitan siya ng isang brother at pinasalamatan siya para sa pahayag niya. Volunteer siya noon sa cleaning department. Pero hindi siya nagpahayag. Pagkatapos, sinabi ng brother sa kanya, kapag ngumingiti ka at palaging positibo, para sa akin, nagpahayag ka. Tungkol yon sa katapatan. Malinaw yon at natuto kami. Ito ang sabi ng dating elder.
Natutuhan namin ng asawa ko sa karanasang yon na hindi ka dapat tumigil sa pagsamba kay Jehova dahil sa kawalang katarungan o iba pang problema. Natutuhan namin na normal na parte lang ng buhay ng tao yung talikuran ka ng iba, mabigo o mahusgahan. Imbes na masiraan ng loob, natuto kami. Nakita natin, hindi sila nag-focus sa mga pinagdaanan nila. Talagang kumapit sila kay Jehova. Paano? Tinularan nila si Ana. Nakita natin, hindi nila iniwan yung tunay na pagsamba. Nasa tamang lugar sila. At sumasamba araw at gabi. Ginagawa nila ang tama. Na may pag-aayuno at mga pagsusumamo. At kung minsan yung pagsusumamo may kasama pang luha. Pero laging tama ang saloobin nila. Pero nakahawak sa kanila si Jehova at hindi sila iniwan. Naglilingkod pa rin yung brother sa foreign field. Elder na siya ulit at mahusay na nagbibigay ng pahayag. Kaya ano yung dapat niyong tandaan sa pahayag na ito? Gusto naming tandaan niyo to. Kapag may dumating na problema o pagsubok sa inyo sa hinaharap, at siguradong mararanasan nyo yan kasi bahagi yan ng buhay natin, pumunta sa tamang lugar. Gawin ang tama, nang may tamang saloobin. Kapag ginawa nyo yon, parang sinasabi nyo, Diyos na Jehova, nakakapit ako sa iyo at nagtitiwala ako na nakahawak ka sa akin. Okay, tungo tayo ngayon doon sa unang tanong natin. Ano? Bago natin tunguhin yung tanong, meron tayong gagamitin na isa pang tanong. Ano ang mga naranasan ni Ana? Doon sa video. Brother Awaaw. Nung 23 years old pa lang siya, nabuhay siya rin sa isang magulong kapaligiran. Laganap nun yung alitan, pagkakabahabahagi. Tapos may alitan yung mga Hudyong leader, katulad ng Makabeo. Kaya yung hukbong Romano, kumilos sila para magkaroon ng kaayusan. At dahil doon, 12,000 Hudyo ang namatay at maaaring kasama ron yung asawa ni Ana. At nung 47 years old naman siya, naatasan na maging hari si Herodes na hindi naman Hudyo, isang Edomita na alam natin na mortal na kaaway ng mga Hudyo. Kaya tapos yung mga Hudyo pinahihirapan at pinahihirapan sila ng mapagkunwaring leader, kasama na rin doon si Ana. At nakita niya na yung bahay ng Diyos naging pugad ng mga magnanakaw. Yan, nasaksihan mismo ito ni Hana, no, at naranasan niya. Ngayon, paano nagpakita ng tapat na pag-ibig si Ana? Mr. Homok, Mariel. Pwede po sana siyang manghina o mag-doubt kay Jehovah dahil mga naranasan niya, pero hindi niya po yun ginawa. Kasi napakalalim po ng tapat na pag-ibig niya kay Jehovah. Ang ginawa po niya, lagi pumupunta sa temple, sumasamba araw at gabi na may pag-aayuno at pagsusumamo at meron po siyang tamang saloobin. Kaya dahil doon na pagtagumpayan niya po yung kanyang sitwasyon kasi determinado siyang paglingkuran si Jehovah. Yan. Kaya 50 years after nun, anong nangyari? Ano yung ginawa ni Lucas? Sister Homok, Jen. Pinakilos nga po siya ng Diyos na Jehovah na mapasulat yung buhay ni Ana sa Biblia dahil alam po ng Diyos na Jehovah na matututo tayo dito na matularan yung di natitinag na katapatan ni Ana. Yan. 2,000 years, no? Ngayon, pinag-aaralan natin si Ana. Ngayon, ano ang pwede naman nating maranasan? Brother Amora. Una po, baka mamatayan tayo ng mahal sa buhay. Pwede din po tayong maapektuhan sa mga di kasakdalan ng iba. O baka makaranas po tayo ng mga pagbabago sa ating buhay. At ang panghuli, baka makaramdam tayo na tinatrato tayo ng hindi patas o hinuhusgahan ng mga kapatid. Ayan. Kaya kapag nararanasan natin yung mga binanggit, paano natin matutularan si Ana? Mr. Navarez.
na huwag po tumigil sa paglilingkod kay Jehovah at huwag mag-focus sa pagkasira ng loob at mga pinagdadaanan natin. Salamat. Sister Dum? Gaya po ni Ana, hindi hadlang yung katandaan o edad natin para maipakita din natin yung tapat na pag-ibig kay Jehovah at magkaroon po tayo ng determinasyon na anumang sitwasyon, kumapit tayo kay Jehovah dahil hindi niya tayo iiwan at pababayaan gaya ng ginawa niya kay Ana. Salamat. Sister Ongkingko? Matutulong din po sa atin kung patuloy natin gagawin o ipagpapatuloy yung ating spiritual na routine. Salamat. Kaya makikita natin mga kapatid, no? Kung di na kaya ng oras natin yung tungkol doon sa kapatid. Maganda yung sinabi niya nung bandang dulo, ano? Sabi niya, pinasalamatan, kapag malinaw na natuto kami doon sa nangyari sa kanila kasi natanggal siya na bilang elder na dahil di sa pagkakaunawaan. Pero naipakita niya, no, na hindi siya tumigil sa pagsamba katulad ni Ana. Ngayon, bilang mga Kristiyano na dumaranas din at binanggit doon sa pahayag na talagang mararanasan natin yung mga bagay na yon, kapag dumating sa atin ang mga pagsubok, kaya nating lagpasan ng mga ito at harapin dahil alam natin na nakakapit tayo sa Diyos na Jehovah at nakakapit siya sa atin. Balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Giovanni Humok. Talagang pinatibay mo kami na kung paano hahawak tayo kay Jehovah at kakapit tayo kay Jehovah sa kabila po ng mahirap na kalagayan. Kaya susunod na bahagi ay ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Tawagin natin si Brother Julius Humok at ang kanyang paragraph reader si Brother Terence Moran. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang Kabanata 17 na may temang siya ay nangatwiran sa kanila mula sa kasulatan. Batay ito sa Gawa 17:1 hanggang 15. Pag-aaralan natin yung paragraph 1 hanggang 7. At ano ba yung ating matututuhan sa gabing ito? Kung nahihirapan kang ihayag ang mabuting balita, matutulungan ka ni Pablo para madaig ito. Ano pa? Mas maididiin sa atin ng pag-aaral na ito kung bakit mahalaga na gamitin natin ang Biblia pag tayo ay nagtuturo sa mga tao. Abangan po natin yung mga bagay na ito. Ngayon, paalala sa atin mga kapatid, yung ating unang komento ay maikli at direkta sa punto. Tapos yung sunod na komento, pwede po tayong mag-komento dun sa mga teksto at yung mga karagdagang impormasyon. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Yung ating tagabasa ng para po ay si Brother Terence Moran at pakisuyo natin siyang basahin ang paragraph 1 and 2. Ang madalas daan ng mga lansangang gawa ng bihasang mga ininyerong Romano ay bumabagtas sa mabatong kabundukan. Paminsan-minsan, maririnig sa lansangang iyon ang iba't ibang ingay, ungol ng mga asno, kalampag na mga gulong ng karo sa nakalatag na makakapal at malalapat na bato, at pag-uusap-usap ng iba't ibang manlalakbay. Kabilang na marahil ang mga sundalo, negosyante, at mga bihasang manggagawa. May 3 lalaki, sina Pablo, Silas at Timoteo, na naglalakbay ng mahigit 130 kilometro sa lansangang ito mula sa Filipos patungong Thessalonica. Hindi madali ang paglalakbay na ito, lalo na kina Pablo at Silas. Masasakit pa kasi ang mga sugat na tinamo nila nang pagpapaluin sila sa Filipos. Paano kaya nakakatagal ang mga lalaking ito sa kanilang mahabang paglalakbay? Tiyak na nakatulong ang pagkikwentuhan. Sariwa pa sa kanilang alaala ang napakagandang karanasan nila nang maging mananampalataya ang tagapagbilanggo sa Filipos at ang sambahayan nito. Dahil sa karanasang iyon, lalo nang naging desidido ang mga manlalakbay na ito na patuloy na ihayag ang salita ng Diyos. Gayunman, habang papalapit sila sa baybaying lungsod ng Thessalonica, maaaring iniisip din nila kung paano naman kaya sila pakikitunguhan ng mga Hudyo sa lungsod na iyon. Uumugin din kaya sila ng mga ito at sasaktan pa nga, gaya ng ginawa sa kanila sa Filipos? Ayan, maraming salamat po sa pagbasa. Ngayon dako tayo sa tanong, sino-sino ang naglalakbay mula sa Filipos patungong Thessalonica at ano kaya ang nasa isip nila? Doon muna tayo sa unang bahagi ng tanong. Pakisuyo kay Sean. Si Pablo po. Ayan, maganda ano? Si Pablo. Okay, sino naman? Pakisuyo kay Brother Kyril Kaasis. Timoteo po.
Ayan, salamat po. At yung huli, meron pang isa, mga kapatid. Sino po yung isa? Sige po, kay Sister Gamboa. Silas po. Si Silas, ano. Ayan, ano. Sila yung tatlo, ano, na naglakbay papunta sa Thessalonica. Madali ba yung paglalakbay na ginawa nila? Madali po ba yung paglalakbay nila? Sister Loreto, pakisuyo po. Hindi nga po naging madali kasi bukod po sa napakahabang paglalakbay yon kasi 130 kilometro yung paglalakbay nilang gagawin patungong Thessalonica. Pagkatapos, sina Pablo at Silas, masasakit pa yung mga katawan nila dahil dun sa sugat na tinamo nila nung pagpapaluin sila doon sa Filipos. Ayan, ano. Napakahabang paglalakbay. Meron pang mga sugat sa katawan. Naguguni-guni niyo ba iyon, mga kapatid? Tsak na mahirap na paglalakbay iyon. Pero ano yung nakatulong sa kanila para makatagal sa mahabang paglalakbay na iyon? Ano yung nakatulong sa kanila? Brother Ong King ko, pakisuyo po. Kwekwentuhan sila ang positibong mga bagay, yung nangyari doon sa Pagbilanggo, yung sambahayan nito. Kaya matatakpan yung hirap ng kanilang paglalakbay at yung sakit ng katawan nila. Ayan, ano. Mga kapatid, ano ang aral dito sa atin? Diba, meron tayong problema. Di ba? Tapos, lumabas tayo sa larangan. Ano yung matututunan natin dito sa bagay na ito? Sister Homok, pakisuyo po. Minsan habang naglalakad tayo kasama ng partner natin, meron siyang nasasabi na nakakapagpatibay na karanasan. Doon parang lumalakas yung pakiramdam natin na lalo pang magpursiging maglingkod kahit may mga pinagdadaanan tayo. Ayan, napakaganda, ano? Napakagandang halimbawa ng mga apostol na ito. At dahil dun sa karanasan na iyon, mga kapatid, ano yung naging determinado nilang gawin? Ano yung naging determinado nilang gawin? Brother, pakisuyo po. Sorry. Dahil nga po doon, mas naging desidido sila na patuloy na ihayag ang salita ng Diyos. Ayan, maraming salamat, Brother Walter Lipad. Okay, salamat po. Ngayon, balikan natin yung karugtong na tanong. At ano kaya ang iniisip nila? Ito yung pagkakataon na malapit na silang dumating doon sa Thessalonica. Okay, Brother, pakisuyo po, Brother Alcantara. Nag-aalala po sila kung paano sila pakikitunguhan ng mga Hudyo. At nag-aalala sila, baka sila ay umugin o saktan pa nga, katulad ng ginawa sa Pilipos. Ayan, ano, normal na damdamin yun, mga kapatid. Ano? Kaya, magandang halimbawa sila sa atin. Okay, maliwanag na to. Dito tayo sa paragraph 3. Pakisuyo po. Nang maglaon, isiniwalat ni Pablo ang kanyang damdamin sa isang liham na isinulat niya sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Kahit nagdusa kami sa umpisa at napagmalupitan sa Filipos, gaya ng alam ninyo, nag-ipon kami ng lakas ng loob sa tulong ng ating Diyos para masabi namin sa inyo ang mabuting balita ng Diyos kahit marami ang humahadlang. Sa mga salitang ito, parang ipinahihiwatig ni Pablo na nag-aalangan siya pumasok sa lungsod ng Thessalonica pagtapos na nangyari sa Filipos. Naiintindihan mo ba ang damdamin ni Pablo? Nahihirapan ka rin bang ihayag ang mabuting balita? Umasa si Pablo kay Jehova na palalakasin siya at tutulungang makapag-ipon ng sapat na lakas ng loob. Magagawa mo rin ito kung susuriin mo ang halimbawa ni Pablo. Ayan, maraming salamat po sa pagbasa. Ngayon, bago tayo dumako sa tanong, ano yung naging damdamin ni Pablo na mababasa natin sa liham niya sa unang Thessalonica 2:2? Ano yung naging damdamin ni Pablo? Napansin niyo po yung teksto? Pakisuyo po kay Brother Domingo. Para siyang nag-alinlangan na pumasok sa lungsod ng Thessalonica sapagkat binanggit na doon na nag-ipon kami ng lakas ng loob sa tulong ng ating Diyos para masabi namin sa inyo ang mabuting balita. Parang nag-atubili siya. Kasi baka ano mangyari sa kanya doon sa Thessalonica, baka umugin naman siya at pag-usigin siya doon. Ayan, tama po. Maraming salamat po. Ano? Nararamdaman niyo ba, mga kapatid, yung nararamdaman ni Apostol Pablo? Doon tayo sa tanong. Paano makakatulong sa atin sa ngayon ang halimbawa ni Pablo ng pag-iipon ng lakas ng loob na mangaral? Ayan, Sister Amor Doom, pakisuyo po. Tularan po natin yung ginawa ni Pablo na umasa siya kay Jehova, na palalakasin siya, tutulungan siya mag-ipon din ng sapat na lakas ng loob.
Ayan, maraming salamat po. Sister Homok, pakisuyo po. Karaniwan kasi sa bahay-bahay, hindi natin alam kung sino lalabas. Minsan tayo bilang tao, physical na anyo agad kasi nakikita natin. Kaya may tendency talagang masindak tayo doon sa itsura. Pero dahil sa tulong ng Diyos na Yehova, humingi tayo ng lakas ng loob na makausap siya dahil hindi naman natin mensahe yung mensaheng pinapahayag natin. Tiyak masasabi natin iyon sa tulong niya. Okay, salamat po. Napakaganda nun, mga kapatid. Sister Olikino, pakisuyo po. Kaya yung liham po ni Pablo, parang pinakikita po nito na pinatitibay po tayo na kung nagawa niya po, magagawa din natin. Kaya makakatulong po yung halimbawa niya kung susuriin po natin yung mga karanasan niya. Ayan, tama. At saan natin mababasa yun na sinabi ni Apostol Pablo? Anong teksto? Sister Loreto, pakisuyo po. Sa ulat po ng unang Korinto 4:16, sinabi niya na, kaya hinihimok kayo na tularan ako. Ayan. So hinihimok tayong lahat na tularan si Apostol Pablo. Ngayon, tingnan naman natin yung time na nasa Thessalonica na si Apostol Pablo. Paano naman siya nagturo? Dito tayo sa subtitulo na siya ay nangatwiran mula sa kasulatan. Papasa natin yung para po 4. Mababasa natin sa ulat na habang nasa Thessalonica si Pablo, nangaral siya sa sinagoga sa loob ng 3 Sabat. Ibig bang sabihin, 3 linggo lamang ang inilagi niya sa lungsod? Hindi naman. Hindi natin alam kung kailan unang pumunta si Pablo sa sinagoga pagkarating niya sa Thessalonica. Isa pa, sinabi ni Pablo sa kanyang liham na habang nasa Thessalonica, siya at ang kanyang mga kasama ay nagtrabaho para matustusan ang kanilang sarili. Gayon din, habang naroroon siya, 2 ulit na nakatanggap si Pablo ng mga bagay na kailangan niya mula sa mga kapatid sa Filipos. Kaya malamang na hindi lamang 3 linggo ang inilagi niya sa Thessalonica. Ayan, maraming salamat po. Ngayon, dako tayo sa tanong, bakit ba lamang na hindi lamang 3 linggo ang inilagi ni Pablo sa Thessalonica? Marami pong binanggit dito sa para po mga kapatid. Pwede nating isa-isahin para may pagkakataon ng iba. Sister Muyo, pakisuyo po. Halimbawa yung binanggit doon sa unang Thessalonica 2:9, nagtrabaho si Pablo para hindi magpabigat sa mga kapatid. At doon sa ulat ng 2 Thessalonica 3:7 at 8, nangaral si Pablo, nagturo at nagtrabaho para suportahan ang sarili niya. Kaya makikita natin na talagang hindi lamang 3 linggo yung inalagi niya sa Thessalonica. Okay, salamat po. Meron pa mga kapatid? Sister Kapangpangan, Emelia. Isa pa po, hindi natin alam kung kailan unang pumunta si Pablo sa sinagoga pagkarating niya sa... Okay, maraming salamat po. Meron pa? Sister Awaaw, Noemi. Ganun din po dun sa Filipos 4:16 po. Binanggit po na 2 ulit na nakatanggap si Pablo ng mga bagay na kailangan niya mula sa mga kapatid sa Filipos. Ayan, maraming salamat po. Okay, Sister Homok, pakisuyo po. Gaya po ng question sa para po 130 kilometers po from Filipos to Thessalonica, kaya 260 kilometers balikan. 2 beses po siyang hinatira ng mga kailangan niya. Kaya tiyak na matagal yung lakbayin ngayon. Ayan, maraming salamat po. So nakita natin sa bagay na ito na patunay na hindi lamang 3 linggo ang inilagi ni Pablo sa Thessalonica. Maliwanag na yan. Dako tayo sa para po 5. Nang makapag-ipon na si Pablo ng lakas ng loob para mangaral, nagpahayag siya sa mga nagkakatipon sa sinagoga. Ayon sa kanyang nakaugalian, nangatwiran siya sa kanila mula sa kasulatan. Ipinaliwanag niya at pinatunayang gamit ang mga referensya na ang Kristo ay kailangang magdusa at buhaying muli. Sinabi niya, ang Jesus na ito ay ipinahahayag ko sa inyo, siya ang Kristo. Pansinin na hindi dinaan ni Pablo sa emosyon ang kanyang mga tagapakinig. Pinag-isip niya sila. Alam niyang ang mga nagkakatipon sa sinagoga ay pamilyar at may paggalang sa kasulatan. Ang problema lang, hindi nila ito naiintindihan. Kaya si Pablo ay nangatwiran, nagpaliwanag at nagpatunay mula sa kasulatan na si Jesus ng Nazaret ang pinangakong Mesiyas o Kristo. Maraming salamat po. Ngayon ang tanong, anong paraan ang ginamit ni Pablo sa kanyang pahayag? Sister Tuason, pakisuyo po.
Ito po yung pahayag na may kasamang pangangatwiran mula sa kasulatan. Gumamit siya ng mga referensya na si Kristo yung kailangan magdusa at buhayin muli. Ayan. At saan natin mababasa yung tekstong yun? Saan natin mababasa? Sister Loreto, pakisuyo po. Sa Gawa 17, 2 and 3 po. Ayan, salamat po. Ano yung napansin natin doon sa ginawang ito ni Pablo? Ano yung napansin niyo, mga kapatid? Brother Kyle, pakisuyo po. Pansin po ni Pablo na hindi po dinaan sa emosyon ng kanyang mga tagapakinig. Ayan, Kaya napakaganda, May karagdagan pa kayo. Sister Loreto, pakisuyo po. Pinag-isip po ni Pablo yung kanyang mga tagapakinig kasi nakita po niya yung mga nagkakatipon sa sinagoga. Ang mga ito po ay pamilyar sa kasulatan at may mga paggalang din po sa kasulatan. Ayan, salamat po. Kaya sa kabuuan, ano yung ginawa ni Pablo? Pwede nating basahin yung last paragraph. Sister Kapangpangan. Kaya si Pablo ay nangatwiran, nagpaliwanag at nagpatunay mula sa kasulatan na si Jesus ng Nazaret ang ipinangakong Mesyas o Kristo. Ayan, salamat po. Okay, maliwanag na yun. Dito tayo sa paragraph 6. Sinunod ni Pablo ang pamantayang iniwan ni Jesus na gumamit ng kasulatan bilang saligan ng kanyang pagtuturo. Halimbawa, sa ministeryo ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na ayon sa kasulatan, ang anak ng tao ay kailangang magdusa, mamatay at buhayin muli. Matapos buhayin muli, nagpakita si Jesus sa kanyang mga kaalagad. Iyon pa lamang ay patunay ng totoo nga ang kanyang sinabi. Pero higit pang patotoo ang ibinigay ni Jesus. Hinggil sa kanyang sinabi sa ilang alagad, mababasa natin. Pasimula kay Moises at sa lahat ng propeta, ipinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ang resulta, sinabi ng mga alagad, hindi ba nagniningas ang puso natin habang kinakausap niya tayo sa daan? Habang malinaw niyang ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan? Maraming salamat po. Ngayon ang tanong, paano nangatwiran si Jesus mula sa kasulatan at ano ang naging resulta? Dumunod tayo sa unang bahagi ng tanong. Paano nangatwiran si Jesus mula sa kasulatan? Brother Domingo, pakisuyo po. Ginamit niya ang kasulatan bilang saligan ng kanyang pagtuturo. Halimbawa, noong nakipag-usap siya sa kanyang mga alagad, ay binanggit niya, may kugnayan dun sa mga hula na yung anak ng tao ay kailangan magdusa, mamatay at buhayin muli. Tama po, Okay. Meron pa kayong nakita? Sister Homok, pakisuyo po. Yung komento po nung sinabi ng mga alagad, sinabi nila tungkol kay Jesus na pasimula kay Moises at sa lahat ng propeta, ipiniliwanag niya sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Kaya lahat po ng pangangatwiran, paliwanag ni Jesus ay mula po talaga sa kasulatan. At bilang resulta nga po, parang sabi ng mga apostol, di ba parang nagningas yung puso natin habang kinakausap niya tayo sa daan? Kaya talagang mayroong puwersa yung ginagamit ni Jesus na pagtuturo. Ayan, maraming salamat po. So nakita talaga natin na si Jesus, gamit niya talaga yung kasulatan. Nangatwiran siya gamit yung ating Biblia. Doon sa karugtog na tanong, ano yung naging resulta? Brother Alcantara, pakisuyo po. Nung nakausap ni Panginoong Jesus, yung mga alagad niya, nagkaroon ng epekto, na positive epekto sa mga alagad niya. Kaya nasabi nila rito na nagbigay sila ng katwiran at ng paliwanag sa kanila sa sarili na ang kasulatan na si Jesus ng Nazaret ang pinangakong Mesiyas ang sinasabi. Hindi nito ng mga alagad nila. Ayan, salamat po. Ano yung damdamin nila, mga kapatid? Naranasan niyo rin ba ito? Sister Loreto. Binanggit nga po sa Lucas 24:32, sinabi ng mga alagad niya, nagniningas ang kanilang mga puso habang kausap sila ni Jesus. Ayan, salamat po. Nagniningas ang kanilang mga puso. Tsak na tayong lahat din, nagningas din yung ating mga puso nung nalaman natin ang katotohanan. Okay, maliwanag na yun. Dito tayo sa parapo 7. Ang mensahe ng salita ng Diyos ay malakas. Kaya ito ang ginagawang saligan ng mga Kristiyano sa ngayon sa kanilang mga turo, gaya ng ginawa ni Jesus, Pablo at ng iba pang apostol. Nangangatwiran din tayo sa mga tao, nagpapaliwanag tungkol sa kahulugan ng kasulatan at nagbibigay ng patunay tungkol sa ating itinuturo sa pamamagitan ng pagbubukas ng Biblia
at pagpapakita sa may bahay kung ano ang sinasabi nito. Kung sa bagay, hindi naman sa atin galing ang dala nating mensahe. Kapag lagi natin ginagamit ang Biblia, natutulungan natin ang mga tao na makitang ang ating sinasabi ay hindi natin sariling opinyon, kundi mga turo ng Diyos. Makakabuti rin para sa atin na tandaan na ang mensaheng ipinangangaral natin ay nakasalig lang sa salita ng Diyos. Ito'y talagang maasahan. Hindi ba't lalo kang napapatibay na ibahagi ang mensahe ng may lakas ng loob gaya ni Pablo? Maraming salamat po, Brother Moran, sa iyong malinaw na pagbasa ng mga parapo. Ngayon ako na tayo sa tanong, bakit mahalagang isalig sa Biblia ang ating mga turo? Maraming binanggit dito mga kapatid, pwede tayo magbanggit ng isa. Sister Cruz, pakisuyo po. Dahil nga hindi naman sa atin galing yung dala nating mensahe, kaya kapag lagi natin ginagamit ang Bible, matutulungan natin yung mga tao na makita ang ating sinasabi ay hindi sa sarili nating opinyon, kundi mga turo ng Diyos. Ayan, maraming salamat po. Ano? Meron pa? Sister Doom, pakisuyo po. At dun sa Hebreo 4:12, yung mensahe natin na salita ng Diyos ay malakas. Ibig sabihin na yung nakasulat sa Biblia ay totoong iniisip, motibo ng mga tao. Kaya kaya nitong baguhin yung mga tao. Ayan, maraming salamat po. Ano? Sister De La Cruz, pakisuyo po. Tandaan din natin na yung mensaheng ipinapangaral natin ay nakasalig lang sa salita ng Diyos. Kaya ito'y talagang maaasahan. Ayan. Kaya ano yung nakapagpapatibay na tanong dito sa huli? Pansin nyo? Sinong gustong bumasa? Brother Aaron, pakisuyo po. Hindi ba't lalo kang napapatibay na ibahagi ang mensahe ng may lakas ng loob gaya ni Pablo? Ayan, maraming salamat po. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong mga komento. Nakita natin sa pag-aaral na ito na kung nahihirapan tayong mangaral, tularan natin si Pablo. Umasa siya kay Jehovah para tulungan siya na makapag-ipon ng lakas ng loob. Pwede din natin gawin na yun. Natutuhan din natin na mahalagang gamitin ang Biblia kapag nangangaral at nagtuturo. Balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Julius Homok. At pati na rin ang kasama mo sa pagbabasa ng parapo. Ano bang natutuhan natin ngayong gabi? Natutuhan natin sa kayamanan mula sa salita ng Diyos na dapat na ipakita natin na mahal natin si Jehovah. At ipakita natin na umiiwas tayo sa mga bagay na ayaw ng Diyos na Jehovah, yung makakasira sa kaugnayan natin kay Jehovah. Kumusta kung napapaharap tayo sa social media? Ayaw natin na yun ang maging dahilan para masira ang ating kaugnayan kay Jehovah. Doon sa pamumuhay bilang Kristiyano, natutuhan din natin na kung paano na kakapit tayo kay Jehovah at si Jehovah ang hahawak sa atin kapag napaharap tayo sa pagsubok, kapag tayo ay siniraan tayo ng iba, nahusgahan tayo, sino yung kakampi natin? Walang iba kundi ang Diyos na Jehovah. Siya yung kakapit tayo sa Kanya at hahawak din siya sa atin. Ano ang ating aabangan sa susunod na linggo, mga kapatid? Ang ating aabangan sa susunod na linggo ay alam niyang tayo ay alabok. Ano kaya ang matutuhan natin dito? Ipapakita dito na kung paano na si Jehovah ay talagang alam niya na tayo ay alabok. At ang isa pang abangan natin sa susunod na midweek natin ay, alam mo ba ang limitasyon mo? Tinatanong tayo bilang individual. Kaya pinapasigla namin kayo, mga kapatid at mga kaibigan namin, na dumalo tayo uli sa midweek na meeting natin sa sunod. At gusto namin pasalamatan ang lahat ng may bahagi. Ngayon ay gusto nating papurihan ang Diyos na Jehovah sa magitan ng pagkanta sa awit bilang 96 na may paksang, ang aklat ng Diyos, isang kayamanan. Ito'y halaw sa Kawikaan 2, talatang 1.